Yung Basilan, mga kababayan, na dating sentro ng giyera at karahasan, sentro po ng terrorism dito sa ating bansa, yung Basilan. Ngayon po, nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. dineclare na ng ating Pangulong Bongbong Marcos as Zone of Peace. At gagawin na siya po, mga kababayan, na food hub ng ating bansa. Matindi pala niya, Mr. Maravillas, yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Matindi talaga po. At wala pang nakagawa nitong Pangulo sa ating bansa na i-transform ang isang sentro ng karahasan into a zone of peace and food hub. Yun ating Pangulo lang na laging minamaliit, tinatapak-tapakan, niyuyurakan yung pagkatao. Ang ating Pangulong BBM. Malamangan niya, Mr. Maravillas. Mainggit naman sa ating Pangulong Bongbong yung mga DDS. Kasi para sa kanila, walang ibang magaling si Maudix. Napakalayo po ni Maudix sa ating Pangulong Bongbong. Wala po sa kalingkingan, ika nga. Lahat ng mga nagawa ni Maudix po for the past 6 years, natakpan na. In just 2 years, mga kababayan, nalampasan na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga po, kung pwede nga lang, kaya lang hindi po pwede na yung ating Pangulo, gawin nating 20 years tulad ng kanyang tatay. Di ba? Magwawalan yan, Mr. Maravillas, si Maudix. Malamang bawiin yung kanyang pagbabait-baitan na naman. Malamang pa. Ito yung balita ngayon. PBBM vows to make Basilan Philippines Food Fisheries Production Center. Ayan pa, sabi dito sa Politico News. Food Hub Rising Zone. Marcos declares Basilan as Zone of Peace. Sabi rito sa balita ng PTB Philippines. PBBM sinaksihan ng pagsira sa mga isinukong armas ng mga dating rebelde sa Basilan. Kita ninyo, yung mga rebelde po sa Basilan, nagsipagsuko na po ng kanilang mga armas sa ating gobyerno para makiisa po sa ating administrasyon, sa ating pamahalaan, sa pagsusulong ng bagong Pilipinas. Di ba? Napakaganda po. Sabi dyan, PBBM orders government agencies, LGUs to work together for the development of Basilan in other areas. Damay po yung ibang mga provinces, mga karatig lalawigan po sa development na gagawin po ng ating Pangulo doon po sa Basilan na dating sentro ng terrorism. Nakita ninyo? Kaya po walang makuhang support si Maudix. Kaya po bumahag yung buntot, mga kababayan ng ating ng dating Pangulo. Lahat ng sinabi niya binawi. Hindi umubra yung angas, mga kababayan, ni Maudix. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap pala ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills dito sa amin sa Albay, PLDT, etc. Kahit saan po kayo gusto na mag-travel, pwede na kayo magpa-online booking dito sa amin. Pati sa mga hotels, may Paymaya po kami dito at saka may bayad center na rin. Ang Colossal Fitness Gym ay matatagpuan po sa 3rd floor ng Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ito yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin.
Na-set up na rin yung mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito yung bago naming product na tinitinda online. iGlow Serum. Whitening po siya. Negosyo siya ng aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Tingnan ninyo yung epekto sa kanya before and now. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang FB, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains and paninigas na mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try ninyo po ito, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na dyan, Mr. Maravillas. Di balikan natin yung ating kwento. Talagang nakaka-proud po na ang, sabi nga, napakapalad ng ating bansa at ng mga mamamayang Filipino na yung nanalong Pangulo, si President BBM, isang matino at magaling na leader po. Ayan po, pakinggan natin yung ulat po ng PTB4 tungkol dito sa transformation na mangyayari po sa Basilan na dati sentro po ng Karasan. Personal na sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang malaking pagbabago sa Basilan mula sa pagiging sentro ng karahasan tungo sa pagiging sentro ng kapayapaan. Yan ang ulat ni Kenneth Pasente. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsira sa mga isinukong armas ng mga rebel returnee sa sulisip sa probinsya ng Basilan, kasabay yan ng panabangan sa kasalinangan o peace offering ceremony sa lugar. Ayon sa Pangulo, ganitong klase ng kapayapaan ang nais ng pamahalaan na mamutawi, hindi lamang sa Basilan kundi pati na rin sa kabuuan ng BARM. Giit ng Pangulo, makakamit ang kapayapaan hindi sa oras na tumigil ang putukan, sa halip kapag mas nanaig sa komunidad ang pagnanais ng mas maiging pamumuhay. I am very happy to be here in beautiful, bountiful, and breathtaking Basilan. Our presence in today's event reaffirms the truth that what was once a ground zero of war is now turned into an epicenter of peace. Di ba, mga kababayan, so gustong i-transform ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang Basilan galing sa pagiging sentro ng karahasan, terrorism, gyera, magiging sentro po siya ng katahimikan kung saan yung mga mamamayan po ay matahimik na naghahanap buhay para mapaunlad yung kanilang province. At gusto ng ating Pangulo na gawing sentro ng pagkukuna ng pagkain para sa ating bansa. Ito po, PBBM vows to make Basilan Philippines Food Fisheries Production Center po. Magiging food hub po siya ng ating bansa, mga kababayan. Kaya sabi ng ating Pangulo, ang kailangan anya natin ay tulungan ang Basilan para maging isang lubos na Food and Fisheries Production Center. Kasama niya ninyo ang pambansang pamalaan sa bagong hamon na hinaharap ninyo na ito. Marcos noted that Basilan has a land area twice the size of Singapore and is blessed for its rich soil and being nearly typhoon-free, making the province as an ideal bulwark in our fight for food security. He said, taking advantage niya ng mayamang resources in talented people ng Basilan, ito niya ang susi, the key to enduring peace. That is based on common progress and shared prosperity. Ganyan mga kababayan kagaling ng ating Pangulong Bongbong. Imagine, yung Basilan pala, twice the size of Singapore. And Singapore po, napakaliit lang po na bansa. The size of Catanduanes, yung province namin dito sa Bicol, the island province of Catanduanes. Pero ang Basilan po, kahit mayaman sa mga resources, dahil sa kaguluhan po na nangyari sa mga nakalipas na panahon, nandoon ang paghihirap ng mga tao
sa naturang lalawigan at damay pa yung mga karatig probinsya. Pero ngayon pa, dahil sa pag-surrender ng mga rebelde, yung mga armas ninyo sinuko na sa ating gobyerno, and we have the barn. Tutulungan po ito ng ating national government na maging sentro ng production ng pagkain. Kaya sabi ng ating Pangulong Bongbong, this makes Basilan Anya no longer an island far south, but a very strategic island in the front and center of our national goals and our transformation. Your future, Anya, and faith are therefore intertwined with the nations. Please be assured, Anya, that we will play our role as partner of Basilan's great leap forward. May the hope we feel today sustain what we have already achieved in Basilan. Empower us towards a bagong Pilipinas. Basilan is home to rubber plantations with major cooperatives in thousands of farmers in small plantations assuming a key role in rubber production. Kita ninyo mga kababayan ang galing ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya in-encourage niya yung lahat, lalo na yung ating mga local officials po ng Basilan at Karatig Probinsya na magtulong-tulong po para mangyari ang mabilis na transformation ng Basilan into a food hub ng ating bansa. Kaya all out po yung support ng mga local officials sa ating Pangulo doon po sa Basilan. The national government and the local governments and the autonomous government all work together to make sure that the livelihood and the progress will come to Basilan and all of the other provinces who were once areas of conflict. Mismong ang Pangulo rin ang namahagi ng livelihood assistance sa ilang rebel returnee. Nakatanggap ang mga ito ng motor, bigas, food packs at fertilizer. Pinuri naman ng Pangulo ang kasanyangan o Peace Monument sa Sumisip na simboloan niya na hindi na babalik pa sa dati ang Basilan. Samantala, bagaman malayo na ang pinagbago ng Basilan, sinabi ng Pangulo na ang giyera para sa edukasyon naman ang dapat matugunan at sa gandaan niya ng lokasyon nito, malaki ang potensyal ng Basilan para makatulong sa food security ng bansa. Dito tiniyak ng Pangulo na kaisa ng Basilan ng national government para matupad ito. This makes Basilan no longer an island far south, but a very, very strategic island in the front and center of our national goals and our transformation. Your future and fate are therefore intertwined with the nations. Please be assured that we will play our role as the partner of Basilan's great leap forward. Matapos ang peace offering ceremony, nagtungo ang Pangulo sa 64th Infantry Battalion kung saan binisita nito ang mga tropa roon at kinilala ang kanilang tapang at ambag sa pagpapanatili ng kapayapaan sa mga lugar na kanilang nasasakupan. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Di ba napakagandang balita mga kababayan? Ganon kagaling yung ating Pangulong Bongbong Marcos at ayaw niya na ma-left behind po ang ating mga kababayan sa Mindanao. Pagdating po sa pagsulong po para sa kaunlaran ng buong bansa. Ayos na niya Mr. Maravillas. Kaya mahal na mahal ng mga Mindanaoans po ang ating Pangulong Bongbong.